sir. Mga papeles na pinadala ni Mrs. Castro. Tignan mo raw lahat. Nilahad ng assistant ni Richard na si Dre ang isang tumpok ng mga papeles sa harapan niya. Tinignan niya ang mga ito bago bumalik sa ginagawa. Itapan mo yung mga yan. Sino ba talaga ang boss mo? Ako siya. You always agree to her request. Alam mo namang ayaw ko na kung sino-sinong babae yan nakukuha niya para pagpilian ko. Lahat kasi ng mga papeles na yon, walang iba, kundi ang iba't ibang impormasyon ng mga babae. Kumbaga sa trabaho, resume. Masyado ng atat ang lola niya para mag-asawa siya, kaya humantong na sa puntong ganon. Napairap na lamang si Dre dahil nasanay na ito sa ugaling meron siya. Hindi mo ba talaga maintindihan kung ba't pumapayag din ako sa gusto ng lola mo? We were rumored to have an intimate relationship. Sino matinong lalaki ang gusto ma-issue na may relasyon sa boss niya? Why? What's wrong with me? Nakakahiya ba akong tao para sa'yo? Tanong naman ni Richard. Nakakadiri kaya? Because of that issue, I couldn't even get myself a girlfriend. Kasalanan mo rin kasi yun eh. Pinapalaki mo yung issue. Hindi ka naglalabas ng statement sa media. Kung totoo ba, mas gumagawa ka pa ng paraan para ma-issue tayo. Mahina siyang natawa sa reklamo ng kaibigan. Talagang hindi nito maintindihan at matanggap ang sinasabi ng karamihan na may relasyon sila higit pa sa pagiging boss at assistant. Nasa iisang bahay sila, sabay kumakain, sabay pumapasok sa opisina, sabay umaalis tuwing may projects at collaboration sa ibang lugar. Halos buong buhay na lang magkasama na sila. Higit sa lahat, pareho silang dalawa na hindi pa nagkakaroon ng girlfriend. Whatever it is, I'm not going to any blind dates today. Marami akong ginagawa. Pagbabalik ni Richard sa usapan. Di ako ang gagawa. Just give your grandmother a chance this time. Kung anong gulo ang pinasok mo, pasok din ako. Maawa ka naman sa akin. Pagod na sagot ni Dre. Bumuntong hininga siya. This will be the last time I'll do it, Galvez. Huwag mo na ulit akong kukulitin tungkol dito. Fine. I think of some ways to make an alibi. Basta gawin mo lang ngayon. Kung hindi, ilang tawag na naman na matatanggap ko galing kay Ma'am Castro. Walang nagawa si Richard, kundi ang umalis para kitain ang sinet up the blind date para sa kanya. Sa dami ng documents na naroon, wala na rin siyang mapipili. Kaya si Dre na ang gumagawa at nag-send ng meet-up place nilang dalawa. Kaya lang bigla siyang napabreak at natagpuan ang sariling lumiliko papuntang mall dahil sa pag-urong sa desisyon. Ayaw niya nang tumuloy pa. Mr. Castro! Mr. Castro! Diba guys? Guys, nandito siya! Biglang sigaw ng kusino. Biglang napayuko si Richard para takpan ang kalahati ng mukha niya. Nakalimutan niya magsuot ng face mask at shades para makaiwas sa mga paparazzi. Kaya ayaw niyang lumalabas ng bahay o kahit ng kumpanya dahil sa kanila at sa walang katapusang interview na bakla ba talaga siya. Kaasar naman. Hindi ko pa naman kasama si Dre. Anong klaseng mall ba to? Wala man lang signal. I can't even get a call. Naiinis na bulong niya sa sarili habang mabilis na naglalakad at sumisingit lang kahit saan para mawala sa paningin nila. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Bulyaw ng babaeng nasaging niya at mukhang hindi siya nito kilala. Hindi na rin siya sumagot at mas nakakahinga pa ng maluwag kapag walang nakakakilala sa kanya. Nakita niyo ba dumaan dito si Mr. Castro? May interview lang kami sa kanya tungkol sa issue nila ng assistant niyang si Dre Galvez. Ngayon, gumamit na nga ng microphone ang mga taong sa tingin niya yung media. Sa dami ng tao, nahihirapan siya lumusot sa kahit saan. Kaya kung saan may makitang wala masyadong dumadaan, doon siya nakahanap ng tiyempo na tumakbo. Ngunit sa hindi inaasahan, may nakaabang na palang media sa kabilang bahagi at sa iba pang daraanan. Isa na lang ang natitirang pagpipilian, ang CR ng mga babae. Ngayon ko lang to gagawin sa buong buhay ko. Ano ba yan? Hoy! Anong ginagawa mo dito sa restroom ng mga... Teka nga! Nagpupumigla si Hana nang takpan ng isang binata ang bibig niya pagkatapos itong pumasok sa CR nila mga babae.
Mabuti na lang at di siya gumamit ng kubeta, kundi naguhugas lang siya ng kamay ngayon. Kundi baka kung anong gawin at makita ng binata ang kanyang tinatagong hiyas. Kahit na may maayos itong pagmumuka at disenteng pananamit, may mga kumakalat pa ring modus tungkol sa ganyang estilo. Baka isa ang lalaking yun sa mga to. Just lower down your voice. Wala akong gagawing masama sa'yo. Dahan-dahan itong binaba ang kamay niya na nakatakip sa bibig kanina ng dalaga. Wala. Sino niloloko mo? Hindi ka naman bulag para hindi makita ang sign sa labas o baka naman bakla ka? Sa tanong na yun ni Hana, lumapit ulit ito sa kanya. Sa sobrang lapit hahalik na yata siya sa salamin. Hindi mo rin ako kilala. Am I not familiar to you? Tanong lamang ng binata na parang wala lang. Mabilis naman siyang umiling. Bakit? Sino ka ba? Kailangan ba kita makilala? Mga senador nga hindi ako pamilyar eh. Ikaw pa kaya? Well, I'm Richard Castro. Familiar now? Hindi pa rin. Artista ka ba? Hinahabol ka ng mga fans mo? Kung oo, marami namang lugar na pwedeng pagtaguan. Kung di lang ako nakapagpigil kanina, baka nasa pa kita eh. Walang hilig si Hana na manood ng mga palabas o kaya magbasa ng news. Normal lang naman na hindi mo kilala lahat ng tao kahit gaano pa yan kasikat. I can pay for what I did. Kahit kailan. Just help me for now. May mga tinatakasan akong media. Nanlaki agad ang mga mata niya. Bakit? Tell me, takas ka ba sa kulungan? O baka naman korap na politician? Gaano ba kalaki ang kasalanan mo? Huwag mo ako idamay dyan ah. Stupid. Wala ako sa mga binanggit mo. I own big companies, just to tell you. Ayoko lang mag-entertain ng interviews o kahit anong media. So help me just this once. Napaisip ng maigi si Hana. Kung tutulungan niya ang binata, matatakasan din niya ang matandang lalaki na sinetap ng lolo niya para sa kanya. Ayaw niya makapag-date sa kung sino-sinong lalaki lalo na kung matanda. Isang bagay lang kasi ang pasok sa kanila. Mayaman, hindi gwapo, hindi macho, at hindi rin magka-vibes. Mas gugustuhin niya pang tumandang dalaga. Just wait here. Pumasok ka dyan sa bakanting kubeta. At may bibilihin lang ako sa labas. What? No. Paano ako makakasigurong babalikan mo ako dito? We don't even know each other. Mukha ba akong scammer para sa'yo? I am Hana Castillo. Okay na ba? Bibili ako ng gamit na makakatulong sa'yo na lumabas na hindi napapansin ng ilan. Wait. Give me your phone number. Tatawagan kita para masigurong babalik ka. And one more thing. Huwag na huwag mong babanggitin sa iba na nandito ako nakita mo ako. The media will give money to those who can point my direction. Mas maarte pa yata ito sa kanya. Napaisip tuloy si Hana kung anong meron at ayaw nitong humarap sa media. Hindi kaya may ginawa itong masama sa negosyo? Kaya hinahabol ito ng media? Gusto niya iumpog ang sarili sa naisip na sana tinanong muna niya si Richard kung bakit ba tinatakbuhan nito ang mga taong mag-i-interview. Baka mamaya, may masama pala itong balak at madamay pa siya. Yari talaga sa lolo niyang parte din sa business world. I'm sure, hindi pa nakakalabas si Mr. Castro dito sa mall. Marami na nag-aabang sa entrance at sa kahit saang sulok ng floor. Gusto ko rin malaman kung bakla ba talaga siya o wala pang natitipuhang babae. Lumapit si Hana sa mga babaeng nag-uusap para makisali. Pwedeng malaman kung sino si Mr. Castro? Kanina ko pa kasi naririnig yung pangalan niya. OMG, hindi mo siya kilala? He's the youngest successful businessman. May issue raw na bakla. At may karelasyon na lalaki yung assistant niya dahil maraming pictures yung kumakalat na palagi silang magkasama. Anong meron dun? That's a normal thing for business partners, diba? Sinenyasan si Hana ng isang babae para lumapit at may ibubulong. May picture rin silang magkasabay naliligo sa opisina. Kuha ng empleyadong may ipapasa sanang document sa boss nila. Napatakip siya ng bibig habang pinipigilan ng sariling matawa dahil may picture nga. May pruweba kaya siguro nahihirapan ito humarap sa media at linisin ang sarili. Sayang din, mukhang pantasya pa rin siya ng mga kababaihan. Nagbago ang plano niya at imbes na bumili ng wig o mga babaeng pangkasuotan, para pagtakpan si Richard, bumalik na lang ulit siya sa CR ng mga babae. Marami ng bantay kaya mahirap makatakas, kaya isang paraan na lang ang meron sila. Lumabas ka lang para makichismis, no? Ilang minuto ang nasayang sa paglabas mo. Alam mo ba yon? Supladong sabi nito.
Nilahad naman ni Hana ang kamay sa harap ng binata. May lighter at yosi ka? Pinagloloko mo ba ako, Miss Castillo? Anong gagawin mo sa mga yon? This isn't the time for such trick. Well, you've got to thank me if this trick works. Inindatan niya ito, kaya walang nagawa si Richard kundi dumukot sa bulsa at ibigay ang hinihingi. Wait, you're doing false alarm? Tutunog ang buong mall dahil dyan sa gagawin mo. Magpapanik lahat ng tao. Yun ang huling plano niya. Masyadong prankster si Hana. Simula bata pa kaya marami siyang napapanood ng mga tricks. Siguradong gagana ang isang to. Ang CR na to ang pinakamalapit sa fire exit. Automatic magbubukas yun kapag na-detect na may sunog. Pero kung may iba ka pang paraang naisip, okay lang din. As what I've heard, ang daming media na nag-aantay sa'yo sa labas. Sikat ka pa sa celebrity eh. Pagaksyang natawa. Napapikit ng mariin si Richard sa sinabi ng dalaga. Kanina pa niya gusto makalabas sa lugar na yon. Kaya kahit anong paraan, sang-ayon na lamang siya. Mawala lang sa paningin ng mga reporters. Saktong tumunog ang fire alarm at agad nagsitakbuhan ng mga tao sa labas. Kaya hindi na rin sila nagpahuli at nakapagsabayan na rin sa ibang patungo sa fire exit. Gumana nga ang plano dahil kahit sino walang pakialam sa kanya. Basta ba ang mahalaga makalabas siya doon ng buhay. Di nga tayo muntik mamatay sa sunog. Pero sa siksikan, oo. Sabi niya habang pinapagpagan ng sarili. Nang sa wakas makarating sila sa parking lot. Tinaasan siya ng kilay ni Hana. Wala na talaga ibang lalabas niya sa bibig mo kundi reklamo. Pasalamat ka na lang at nakalabas ka na walang media na nag-aantay. Pero baka ngayon makita ka na kapag di ka pa umalis dito. I already have your number. Sasabihin ko sa assistant ko na bayaran ka. Marami akong pera, no? I don't need that. Wag mo nang pag-aksaya ng oras yung secret lover mo. What? You believe them? Hindi makapaniwala ang tanong ni Richard. Marahan itong tumango. Ano magagawa ko may picture silang pinakita? Edited yon. Hindi ka ba nakakita ng lalaki sabay naliligo? We were both sweating because of... Never mind. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Let's not see each other again. You can talk to my assistant instead if you want any request. Hanggang sa pagbalik ng kumpanya, napapaisip pa rin siya sa nangyari. Napaka-imposible para sa isang Richard Castro na humingi ng tulong sa kahit sino, lalo na sa babae. Di bali na lang at mukhang wala naman itong interes sa kanya. May mga tao pa rin talagang walang pakialam kahit anong estado mo pa sa buhay. Where have you been? Di ka raw sumipot sa blind date yun ni Miss Corpus. Walang iba kundi si Dre na may nagtatanong na mukha ang sumalubong sa kanya. I was in the mall. Alam mo ba kung ano nangyari doon? May nagpindot daw ng false alarm. Nasaktan ka ba? Ang daming tao nagpapanik doon ah. Siguradong malalagot ang gumawa nun kapag nahuli sa CCTV. Ask someone to delete the footages of the girl inside the restroom. Lahat ng footages na nandun, yung babaeng yun ay patanggal mo. Why? Do you know that girl? She caused a lot of mess. I was with her, Dre. Just do it. Don't make me repeat what I've said. Maliban sa tinulungan siya ni Hana, naroon din siya kasama nito. Kaya kung malalaman ng lahat, madadamay din siya at aakalaing magkasabwat sila. Nagawa ko na utos mo. Now explain to me. Why were you there instead of going to the blind date? Pumuntong hininga naman si Richard. I suddenly thought of ditching her. Kaya alam may mga paparazzi sa mall, kaya natuntun ako ng media. I don't want to give them statements. I happened to run with her. So I asked for help. Ikaw na rin ang makapagkita sa kanya at magbigay ng pera. That's odd. Humingi ka ng tulong sa isang babae. What else can I do? Alam mo ayoko humaharap sa camera. Bahala na ang issue na yan. Bali walang sagot niya. Nagpatuloy siya sa pag-attend ng meeting nung hapon na yon. Habang ang assistant na si Dre, napag-utusan na kitain si Hana. Ayaw na Richard ng utang na loob at baka humantong pa ito sa ibang bagay. Nabanggit din ng dalaga na ayaw nito ng pera. Pero sino ba namang tatanggi sa 2 milyon, di ba? Siguro sapat na yun para magbago ang isip nito. Mr. Castro, she refused to take the money. Pagpapaalam ni Dre nang makabalik. Sinulya pa niya ito saglit bago bumalik sa pag-organize ng reports na natanggap kanina sa meeting. What else does she want? Kung kulang pa, dagdagan mo na lang. Just make sure she accepts anything from me. Miss Castillo proposed a deal to you. A marriage deal?
Kunot na ang basa ni Richard sa nakasulat doon. May nilapag kasi itong white folder sa table. You've read it right, Mr. Castro. I am proposing a marriage to you. Biglang bumukas ang pinto. Nandun si Hannah. Pumasok sa opisina, kaya gumilid si Dre para lumabas. At bigyan sila ng pribadong oras. What do you think? What makes you think na papayag ako dito? Sakit lang sa ulo ang aabutin ko sa deal na yan. Ayoko matali sa kahit sinong babae. May diin ang bawat salitang binibitawan ni Richard. Nagkibit balikat lang ito. Ikaw ang bahala. Unless you want to go through countless blind dates with different girls. I am not going to control you or anything. Gusto na ni Lolo na makasal ako. Ayoko sa mga sineset up niyang matatanda. At isang tulak na lang deads na. Besides, you're someone who seems to know how to handle a deal. Napahilot siya ng sentido. Mukhang magaling din yata sa negosyo ang dalaga at napaka-straightforward kung magsalita. On point. Parang kanina lang, naniniwala pa ito sa issue nila ni Dre. What are your terms and conditions? Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Hannah. I assume it's a yes. There's no going back to your words, Mr. Castro. I was just asking. Hindi na natapos ni Richard ang sasabihin ng magsalita ito ulit. Okay, let's get down to business. Ano man ang plano ni Hannah, sinisigurado niyang gagana. So far, mabibilang lang sa daliri niya ang mga planong pumalpak. Karamihan kasi nagtatagumpay. Wala namang big deal kung gagawin nila ang marriage deal. Sa ibang bansa naman sila magpapakasal para merong divorce. Kahit pa sabihing titira sila sa isang bahay para gampanan ng kontrata, hindi ibig sabihin nun mangingialam sila sa isa't isa. In short, no feelings attached, just business. Bakit? May makukuha na naman siyang pera at yaman mula sa lolo niya. Just remember that all of this is a deal. Kapag may lumabag sa rules, automatic terminated ang kontrata. Pagpapaalala ni Richard. Ilang beses mo nang sinabi yan, walang problema sa akin. Sagot niya habang pinaglalaroan ng mga daliri. What now? Di ka pa alis? Ngumiti si Hannah ng pagkatamis-tamis dito. It's time to meet my family. You have to set wedding date next week. Napahinintay natin. Ba't ka ba nagmamadali? I have a lot of things to do. Tinakpan niya agad ang bibig nito sa hinila patayo. I'll just ask Dre to do the rest. For now, you'll be coming with me. May sinetap si Lolo na blind date para sa akin at ayoko nang tumuloy doon, no? Mas mabuti nang samahan mo ako sa kanya para itigil niya na yung pangungulit sa akin. One more thing. When we get married, talk less. Ayoko na madaldal sa bahay. Mabilis maginit ang ulo ko sa mga maingay. Whatever, I'll do what I want. Nakasimangot lang buong magdamag si Hannah dahil talagang kinilatis ng lolo niya si Richard. May standard daw ito sa lalaki pero para namang hindi ganun tignan sa mga napipili nitong blind dates niya. Mabuti na lang at mapagpasensya ngayon ang binata. Kahit papano, naiintindihan ito kung bakit hindi pa agad pumapayag sa kanila ang matanda. Lolo naman eh. Kagaya niya yung mga tipo ko sa lalaki. Gwapo, macho, mayaman, at vibes kami. Yung mga napipili mo kasi kasing edad mo rin. Nakakadiri kaya. Reklamo niya dito. Hinampas siya nito ng tungkod. Ikaw na bata ka. Mas magaling naman umintindi ang mas matanda. Kung ayaw mo sa kanila, sigurado ka na ba sa lalaking ito? Mukhang napipilitan lang at ayaw sa'yo. Mabilis na tinabihan ni Richard si Hannah. Saka palihim itong pinisil sa likuran. Well, he's not. Nakakatakot ka lang kasi kaya nagdadalawang isip siyang gumalaw o magsalita man lang. So ano na, payag ka na ba sa amin, Lo? We're already planning to get married in Australia by next week. Sa isang kondisyon. Kapag nagpakasal kayo, kahit anong mangyari walang divorce na mangyayari. Ibibigay niyo sa akin ng papeles nang sa ganon, mapapanatag akong hindi kayo maghihiwalay ng patago. I'll make sure of it, Lo. Sagot ni Richard. Balisa silang dalawa pagkalabas ng bahay. Sinong hindi? Nasa terms and conditions nila yon. Divorced after 5 months. Di bale na lang. Matagal pa naman ang 5 buwan. Marami pa ang pwedeng mangyari. Bakit ba ayaw mong kausapin natin ang lola mo? Gusto mo bang malaman niya sa mismong araw ng kasal natin? Huwag kang ganyan. We can set a new date for that. Masyado mong minamadali ang lahat ng bagay. I'm a busy person. Hinampas ni Hannah si Richard sa balikat. Magpapaalam lang tayo. Ang dami mong excuse. Ngayon pa lang napapaisip na ako kung paano tayo magkakasundo sa bahay. Simula sa araw na yon,
Naganda na sila para sa gaganaping kasal sa Australia. Noong Sabado lang sila nagkaroon ng engagement party na ginanap kasama ang mga close relatives nila. Tapos sa Biyernes, kasal na agad. Kaya talagang malaking balita yon sa lahat, lalo pat isang sikat na negosyante si Richard. Laking pasasalamat na lang din siguro sa kasunduan nila at nawala na parang bula ang issue nila ni Dre. Anong mas bagay sa akin na gown? Long sleeve o itong may slit sa gilid? What about this? O kaya yan? Tignan mo. Sunod-sunod na tanong ni Hannah sa fiancé na nakakrus ang braso at mga paa sa sofa. This is just a fake wedding. Why does it matter? Fake or not, it doesn't change the fact that we're having a ceremony. So the marriage is real despite of our deal. Pangarap ko makapagsuot ng wedding gown, no? Malay ko ba kung ito na rin ang huling kasal ko? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binata. Anything comfortable will do. Kapag pumili ka, mahihirapan ka sa paglalakad. Madadapa ka. Kapag nangyari yun, hindi kita tutulungan. Suplado mo talaga. Ikaw na lang pumili ng tuxedo mo, hindi na kita sasamahan. What? Halos 2 oras kita sinamahan dito Tas aalis ka na lang bigla. Mas sumasakit pa nga yata ang ulo ni Richard sa mapapangasawa kesa sa mga trabaho sa opisina. Hindi nga ito patay na patay sa kanya. Makakapatay naman siya sa inis dahil dito. Wala siyang nakikilalang babae na sumusuway sa bawat sasabihin niya at sumasagot na para bang siya lagi ang tama. Walang pinagkaiba ang lola niya sa babaeng ito. Hindi mo rin ba pagtitimpla ng kape? Tanong ni Hannah nang mapansin na umiinom siya sa kusina habang nakatutok sa laptop. Si Richard na nag-organize na natitirang preparations para sa nalalapit na kasal. Nasa private hotel muna sila na Australia na mamalagi. Dahil isang araw na lang, mukhang mahihirapan siya mag-adjust sa buhay mag-asawa. Make one for yourself. You're not here earlier. Oo nga pala, kanya-kanya tayo no kahit nasa isang bubong? Okay. Ilang minuto ang nakalipas at may tumunog na doorbell, kaya napagpasyahan niyang buksan yun. May delivery ng pagkain pero wala naman siyang order. Sa puntong yun, biglang sumingit si Hannah para kunin ang dala ng rider. Wait, where's mine? Bakit isa lang? Kumunot ang noo niya. Nagtataka itong tumingin sa kanya. Kanya-kanya nga, 'di ba? Nasa rules mo 'yan, 'di ba? Iko-consider ko sana kaso hindi mo naman ako pinagtimpla ng kape. Eh di quits tayo. Dahil sa inis, hindi kumain ng umagahan si Richard, saka pinagpatuloy na lang ang ginagawa sa loob ng kwarto. Wala siyang ganang lumabas dahil baka mas lalo siyang mainis kapag nagkausap ulit sila ni Hannah. You're living with your soon-to-be wife. Ba't ako ang inuutusan mong bumili ng pagkain mo? Can't you just let me rest? Reklamo naman ni Dre sa kabilang linya. Pati ba naman ikaw ayaw sumunod? I'm giving you a bonus. Ano, okay na? Bilisan mo at gutom na ako. Inis niyang sagot bago tuluyang pinatay ang tawag. Ilang minuto lang ang nakalipas at pumasok sa kwarto niya ang kaibigan. Nakapambahay pa ito pero mas nakakakuha ng atensyon ang amoy ng pagkaing dala nito. Tira yan sa niluto ko kanina. Parang ako pa asawa mo Pinagluluto pa kita. Ginagawa mo bang kabit si Miss Castillo? Tinaasan siya ng kilay ni Dre. Nahinto saglit si Richard sa pagkain. We have rules. Marami kaming boundaries na hindi dapat labagin. We better stay this way. Tignan ko lang din kung saan mo kayang magmatigas sa kanya. You're not marrying an ordinary girl. Wala yata siyang pantasya sa'yo. Pero kahit ganun, you shouldn't be too harsh on her. Magiging asawa mo na siya. Totoo man o hindi, control your temper. Minsan talaga si Dre lang ang nakakapagsabi sa kanya ng ganyan. Magaling itong magbigay ng payo na may kabuluhan, kaya napapasunod siya. Yung mga bagay na nakakalito kung iisipin, sa kaibigan agad siya lumalapit para humingi ng solusyon. Pero tungkol sa marriage life niya, imposible. Ginawa lang naman nila ito para sa ikapapanatag ng loob ng mga matatanda. Dre, huwag kang masyadong dumikit kay Richard. May asawa na yan siya. Si Hannah na ang bahala kung may kailangan man gawin dahil nasa kanya na ang tunay na karapatan. Baka isipin pa rin nilang bakla ang apo ko, kahit kasal na. Hindi naman kami nakakasagabal sa nararamdaman yung dalawa, hindi ba? Napakamot na lamang ito ng batok.
Oo naman la. Wala namang kaming gusto sa isa't isa, no? I already moved out of his house. Tsaka naghahanap na rin ako ng girlfriend ngayon. Mabuti kung ganon. O siya, maiwan na namin kayong dalawa para sa honeymoon nyo. Walang ibang tao rito sa hotel kundi kayong dalawa lang. Doon kami matutulog sa kabila. Hana iha, yung billing ko sa'yo ha? Dapat hindi lalagpas ng isang buwan may laman na yung sinapupunan mo. Huwag niyo sabihin na magpapakasalan kayo para titulo bilang mag-asawa. We'll do our best, La. Have a great night. Sana mag-enjoy din kayo sa wedding reception. Kung makangiti ito, para bang hindi big deal para sa kanila ang usapang pamilya. Who wouldn't even dare to have a child in the middle of the contract? Kung bakit pa kasi hindi na lang pinalitan ng kondisyon ng lola. Siya patuloy ang agrabyado dahil lalaki nga. Wala na siyang kawala ngayon. Mukhang sinetap na ang buong kwarto bago matapos ang kasal. Isang kama, walang sofa, para dun sana siya matulog kung sakali. Isa lang ang kumot. Lahat ng bagay pang isahang tao lang. Pero pwede namang paghatian. Ang problema lang, nakakandado yata ang pinto sa labas at ayaw magbukas. Akin na yung kumot. Sa sahig ako matutulog dyan ka sa kama. Malamig. Nasaan ba yung remote ng aircon para ma-adjust ko? Hinalughog na ni Hana ang bawat sulok, pero hindi nila makita. Isa lang ang ibig sabihin nun. Sinadya din ang bagay na ito. Just get this comforter. Wala na tayo iba magagawa. Paano ka? Mas malamig dyan sa sahig. Sanay na rin ako hindi natutulog kapag gabi dahil sa trabaho. Just sleep. I'll do my work instead. Baliwala niyang sagot. Napangiwi naman ito. Wala sa table ang laptop mo, kinuha yata. Paano ako magtatrabaho? Napasabunot na lang si Richard sa pagkabigo. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Dahil sa inis, hinila niya ang kalahati ng comforter saka sumampas sa kabilang kama. Napaigtad tuloy ang dalaga at umusog sa kabilang tabi. What are you looking at? Mukha ba ako may choice? Just close your eyes and sleep. But this is against our terms and conditions. Nakasulat sa number 5 na hindi tayo magtatabi. Natatandaan mo lahat yun? Ayos na sa akin matulog sa sahig, pero sa akin ang comforter na to. Pero ayaw mo. Now you left me with no other choice. Matulog ka na. O baka plano mo ituloy ang honeymoon? Putol ni Richard. Dahil sa gulat, sinipa niya ang binata sa likuran kaya sumalampak ito sa sahig. As if, kapag nagtanong ulit sila, kung bakit di pa ako buntis, isasagot ko na lang na baog ka. Wala rin naman akong choice. Bukod sa mana at pera na nakuha ni Hana matapos ang kasal, walang masyadong maganda na nangyari sa buhay niya. Puro bangayan lang ang nangyayari sa pagitan nila ni Richard. Sa tuwing magkasama sila sa loob ng bahay, hindi na rin kasi siya nagtatrabaho at kaya raw siya suportahan ng asawa. Labag din niya sa loob ng lolo't lola nila. Prinsesa siya sa bahay at kahit ano pang gawin ayos lang maliban sa magtrabaho. Wala ding pinagkaiba ng buhay mag-asawa sa single. Well, bukod sa maraming pera. Oh, Dre, naparito ka. Ang aga umuwi ni Richard. Agad niyang sabi nang pumunta sa bahay nila ang assistant nito. Napakamot lang si Dre sa ulo niya. May pinapakuha lang siyang document sa akin, Mrs. Castro. Mukhang matatagalan siya sa opisina. Okay, sasama na ako sa'yo. Boring dito sa bahay. Ha? Mas boring sa kumpanya. Nagtatrabaho ang mga tao dun eh. Wala kang ibang magagawa. Ayos lang. Gusto ko maglibot-libot eh. Di naman ako binigyan ng tour ng suplado mong boss. I'll just go on my own. Pagdating sa kumpanya, nasa kanya lahat ng tingin ng mga empleyado. Siguro kasi unang beses pa lang niyang tumapak sa loob at hindi naman siya pinakilala ni Richard sa kanila. Wala ring point para gawin yun. Kung saan pupunta si Dre, nakasunod lang siya. Literal nga na nasa huling floor ang opisina ng binata. Kwento pa ng assistant nito. Kapag may nagkamali raw sa pinapagawa ng boss nila, imbes mag-elevator, sa hagdan sila aakyat. Masungit nga. I only said bring the document. Ba't mo siya dinala dito? Kunot noong tanong ni Richard. Huwag mong pagalitan si Dre, I insisted on coming. May sinabi ka bang bawal? Nandito na lahat ng pinakuha mo. Just call me if you need something, Mr. Castro, Mrs. Castro. Sobrang formal nito kapag nasa opisina kahit magkaibigan pa sila ng boss niya. Napapaisip tuloy siya kung pinagagalitan din ba ito ni Richard. What? I can't concentrate if you kept on staring at me. Nakabusangot ang mukha nito.
Galit na galit kaya sa presensya ko. Sorry aalis na ako. Oh wait, Ano? isara mo na maayos ang pinto paglabas mo. Sa sobrang inis, padabog niya yung sinara. Walang pakialam kung masira man o hindi. Kailangan nga talaga ng mataas na pasensya kapag si Richard Castro ang pinakasalan. Di bale na lang, siya naman ang lumapit dito at nagbigay ng proposal. Hindi nakasulat doon ng special treatment kapag kasal na. Aray! Daing ni Hana. Nang matapunan ng mainit na kape ang suot na dress, tinarayan lang siya ng babae. You don't look like an employee. Isa ka ba sa mga babaeng gustong landiin si Boss Castro? Ganyan din ang suot nila eh. Excuse me, mukha ba ako malandi sa paningin mo? Aren't you? What are you doing? Si Dre ang dumating na para bang nagroronda sa lahat ng istasyon at palagi siyang nasa paligid. Sinabihan ako malandi ng employee niyo. I demand an explanation for this, Mr. Galvez. Kakausapin ko ang lolo ko. Matigas na sagot ni Hana. Why won't you tell your husband instead? This is his company. Nagdadalawang isip ang sagot ni Dre. What? Siya si Mrs. Castro? Gulat na sabi ng babae. Never mind, I'll just go. Hindi ko gusto ang environment ng company niyo. Honestly speaking. Kapag wala sa mood si Hana, sa bar siya dumidiretso. Gumagana kasi ang alak pampawala ng stress at bad mood. Kaya niya nga mag-inom buong magdamag kahit mag-isa lang. Paano pa ngayon? Nakauuwi lang ng kaibigan niyang si Irene. Saktong-sakto para mag-celebrate. Sorry kung gifts lang na ipadala ko nung kasal mo My schedule were so hectic no? Ayaw din akong pauwi ni Dad. Nakasimangot na sabi ni Irene. Pabiro niya itong hinampas sa braso. Ano ka ba? No big deal. Tito has been so strict, kahit nga sa akin, na hindi niya anak. Anyways, my wedding is more or less like a fake one. Just a deal and guess what? Nakakuha naman ako ng bagong properties galing kay Lolo sa kapera, no? The certificate is on my name. Hindi ka nalugi kapag nag-divorce, di ba? Do you think hindi yun babawiin ng lolo mo kapag nalaman niyang niloko mo siya? He'll definitely get mad knowing that you didn't take your marriage seriously. Is he even serious to let me marry just as the same age as him? Ayos na ako sa ganito. Mga mana naman ang habol ko. Besides, Richard and I can get the benefits both sides, no? Tinungga ni Hana ang alak hanggang sa kumalahati ito. Mas malakas na siyang uminom kumpara sa dati. Uhaw na uhaw siya ron na para bang tubig lang. Hindi naman kasi siya nakainom nung kasal dahil dapat i-maintain ang dissenting image. Baka mamaya isipin nilang sanay na sanay siyang uminom. Hana, tama na yan, nakakatatlong bote ka na. Nahihilo na rin ako, you should head home. No. We have to celebrate. Come on. Ngayon lang tayo ulit nagkita. Ayos na naman na hindi ako umuwi eh. We don't care about each other. Magtataka rin siguro ang asawa mo kung di ka uuwi. Get up. Sige na, kuya, wag mo nang dagdagan ng alak namin. How much is it? Hana, stop. Let's have more. He's not home right now. Madalang yun umuwi. Huling salitang binitiwan niya bago bumagsak dahil sa kalasingan. Nagising siya bandang 12:00 ng tanghali sa hindi pamilyar na kwarto. Agad siyang napabalikwas sa higaan at pilit inaalala ang nangyari kagabi. Sigurado si Hana na wala silang ibang kasama ni Irene, kaya imposibleng may dumukot sa kanilang ibang lalaki. Tagal mong gumising hangover malala ba? Biglang bumukas ang pinto at bumunga doon si Irene, kaya nakahinga siya na maluwag. I was scared for a moment. Kala ko kung sino nang humila sa akin sa bar. Anyways, what are we having now? Bago yan, tignan mo kaya muna yung phone mo, full charge yan. Imposibleng hindi ka hanapin ng asawa mo. Better tell him where you are. Saktong tumunog ang phone ni Hana. Kitang-kita ron ang pangalan. Right. She didn't reach out to him after leaving the company yesterday. Napapikit na lang ng mariin si Richard nang hindi pa rin sumagot si Hana sa pang 50 missed calls niya. Wala man lang yung sinabi simula kahapon at hanggang ngayon di pa rin nagpaparamdam. Gusto niya sana itong kausapin tungkol sa nangyari sa kumpanya dahil sa nabanggit din ni Dre. Baka galit ito ngayon kaya ayaw magpa-istorbo. Kaya lang, halos buong araw na hindi pa rin to umuuwi. Nag-aalala ka ba, Mr. Castro? Bumuntong hininga siya matapos sulyapan ng CCTV ng bahay na wala pa ring tao bago bumalik sa pagpirma ng mga dokumento.
Anong isasagot ko kung hanapin siya sa akin ng lola ko at ng lolo niya? You can just make excuses, you know. Unless you want to know where she really is. Sinamaan ito ng tingin ni Richard. Go back to your work. Maganda ka na lang ng pagkain in case umuwi siya. Noted, sir. Oo nga pala. Tinanggal ko na sa employee list yung nakasagutan ni Mrs. Castro kahapon. Hindi niya makakuha ang sweldo ngayong buwan gaya ng utos mo. Good. You may go now. Nang tumalikod na si Dre, napasulyap ulit siya sa monitor ng CCTV. Ilang oras na siyang ganun. Binabantayan kung uuwi ba si Hannah. They're not supposed to look after each other. Hindi lang talaga mapigilan ni Richard, lalo na't wala naman siyang alam kung nasan ito. Maya-maya pa may nakita siyang isang magarang kotse na naghatid sa kanyang asawa pa uwi. Walang lumabas doon maliban kay Hannah at kumaway pa bago pumasok sa bahay nila. Iba na rin ang suot nitong damit kumpara sa sinuot nito papuntang company kahapon. Dre, nasan yung pinahanda ko sa iyong pagkain? Nagulat pa ito sa biglaan niyang pagpunta sa office nito. Nandito. Iatid ko pa sana sa opisina mo mamaya pero pumunta ka na. I'll get this. Ikaw na muna bahala dito habang wala ako. Nakauwi na yata siya, bilis mong kumilos ah. Shut up, Galvez. Kahit si Richard naguguluhan, kung bakit nga ba siya nagmamadali pa uwi ng bahay kahit hapon pa lang naman. He usually get home late. Siguro ay para lang gawin ng konting obligasyon bilang asawa nito. Who sent you home? Yun agad ang bungad niya nang makitang nakabukas na ang TV sa sala. Aren't you going to ask where I have been? Well, kaibigan ko lang yung nagatid sa akin. The next time you'll go out, tell me beforehand. Paano ko hanapin kasahan ng pamilya mo? Ano isasagot ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Richard. Nilapag niya sa table ang dalang pagkain kaya doon napunta ang atensyon ni Hannah. Sa akin lahat to? Nagbar lang kami kagabi. I happened to get drunk. That's why my friend brought me to his place. His place? Ano ba? Joke lang. Akin na nga yung pagkain. Babae yung kaibigan ko. She just came back from Japan, so we catched up. Para namang mag-cheat pa ako sa inyan. Well, you better not. Nasa kontrata natin yun. Marahan itong tumango habang kumakain. Kaya nga, ano pa bang ibang pangahawakan natin bukod sa kontrata? We're doing this for a deal, right? Yeah, exactly. Aalis na sana siya nang may sabihin pa ito. Usapang hindi niya rin inakalang bubuksan nila sa sitwasyong kinabibilangan. Pwede bang bago tayo mag-divorce, bigyan mo ko ng anak? I suddenly felt like wanting to take care of a baby. Magiging mabuting mommy naman ako. I don't need a husband to take care of my child though. Napakunot ang noo niya. Gusto mo magkaanak sa akin? But you want to be a single mom? Ano sa tingin mo ang habol mo sa akin? Sperm? We won't have a baby normally. Gusto ko IVF lang. Sayang din naman ang genes mo. Let me use it for a bit. Kalmadong sagot ni Hannah. Why do I feel like you're just using me for your own benefit? Malinaw na nakasulat sa kasunduan nila na hindi magkakaanak bago mag-divorce. Hassle kasi kapag single mom o single dad. Isa pa, kawawa ang bata kung wala siyang kumpletong pamilya. Ramdam yun na Richard dahil wala naman siyang ama. Kaya nga isa rin yun sa dahilan kung ba't atat ang lola niya na makapag-asawa siya. She wants him to experience a complete family. Pero paano mangyayari kung may deal nga sila? Bumuntong hininga ito. I don't want anything from you other than that. Me too. Hindi mo naman kailangang sustentuhan ng paglaki eh. Wala kang ibang iisipin. Akong bahala sa lahat. Ayoko naman mag-adopt. Gusto ko sa akin galing. And you want to do it using IVF? Why is that? Tuluyan nang humarap si Richard dito habang nakapamulsa. I think Lola's right. Bakla ka nga siguro. I doubt you can do that. Nagdadalawang isip na sagot ni Hannah. Pagak siyang natawa. Sinusubukan mo ba ang pagkalalaki ko? Remember this. Kapag nagkaanak ka sa akin, there's no way we're getting a divorce. Having a child isn't on the written deal. Ibig sabihin, lagpas na yun sa boundaries natin. You can never joke about something like that. Para namang mauubusan ka ng sperm. You can still have a child with another woman, no? Di naman yan mahirap gawin. Do you think it's normal for me to have a child with anyone? Na hindi nga ako lumalapit sa mga babae. Tapos sasabihan mo ako magkaanak na lang sa kahit sino? Eh ano nga, nakakainis ka namang kausap eh. Bibigyan mo ba ako o hindi?
Kung ayaw mo, di sa iba na lang ako hihingi. Dahil sa mga pinapanood na palabas ni Hana, parang curious siya kung paano ang pagiging isang magulang. Hindi madali, totoo naman. Pero gusto niya na may makakasama siya sakali mang mag-divorce sila ni Richard. Masaya raw yung mag-alaga ng baby kahit nakapagod. Besides, she's already 25. Kapag tumataas daw ang edad mo, mahirap na manganak. Kaya nga sumagi sa isip niya ang asawa kahit na imposibleng pumayag ito sa gusto niya. Pansamantala niya tuloy nakalimutan ang tungkol sa deal. You're giving me a hard time thinking of my rights. Don't ever blame me for doing this. Nagulantang siya nang bigla siya nitong hilahin mula sa sofa, paakyat ng second floor. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Hana. Ngayon niya lang naisip na baka may ginawa siyang nakapagpagising ng diwa nito. Sa hospital tayo magpapa-IVF, what are we doing in front of your room? Naantigad tenga ni Richard sa binanggit niya. Stop mentioning IVF for goodness sake. We're doing it normally. Ikaw nagsimula nito and I hope you're prepared. Teka lang! Pumayag ba ako? Napaturo pa si Hana sa sarili. Do you think I still care? Gusto mo na anak, di ba? Fine. Anakan kita. Sa sobrang kaba niya, nalilito na siya kung anong gagawin. Ni hindi nga napansin na nasa kama na pala silang dalawa ni Richard. Nakakapanibago lang kasi na meron itong side na ganun. Parang kumakain ng buhay. Baka kailangan na rin ni Hana na gawin ang tinuro sa kanya ni Irene. Pero paano kung isipin din itong pinaghandaan niya talaga ang bagay na yon? Ayoko! Pagod ako! Maawa ka naman sa akin! Pigil niya rito sa kamarahang tinulak palayo si Richard. You brought this to yourself? Kala ko ba malakas ang loob mo? Nakataas ang kilay na tanong nito. Pagaksyang natawa. Okay ka lang? We did it for 3 times already. Di ka man lang napagod. You're a monster! Ang sakit ng katawan ko. I'm even planning to go tomorrow. And now you're stopping me? Magpahinga ka na. I need to go back to the company. Napaka-unfair at nakakatayo ito ng maayos. Tapos na igagalaw ang katawan. Habang siya naiiyak sa sakit. Sana nga tinuloy niya na lang ang IVF. Bumalik ka kung gusto mo. What does that have to do with me? Tinalikuran nito ni Hana para subukang matulog. Bumuntong hininga si Richard. You want me to stay here? May sinabi ba ako? Just go, you've done your part here. Callboy ba ako sa paningin mo para paalisin kung kailan mo gusto? I am your husband, woman. Ang ingay! Pumunta ka na sa kumpanya. I'm sure Dre's waiting for you there. What are you? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon sa'yo. Nakatulog nga si Hana ng sobrang haba. Kaya nagising na lang siya bandang 8:00 na ng gabi. Hindi na siya nakapagtanghalian. Nakakain nga ibang putahe naman. Dala na rin ang sakit ng katawan. Nahihirapan pa rin siyang gumalaw. Hindi na mabilang kung nakailang mura siya kay Richard sa isip dahil sa ginawa nito sa kanya. You're finally awake. Feeling better? Better mo mukha mo. Hindi nga ako makaalis ng kama eh. Diyan ka lang. Iakit ko na ang pagkain mo. Pumayag na lang siya. There's no use in trying. Masakit talaga. Parang 1 linggo siyang hindi makakapaglakad na maayos. Tama nga ang sinasabi nila. Huwag galitin ng isang leon na kumakain ng buhay. Anong oras ka nakauwi? Hindi naman ako bumalik sa kumpanya. But you have unfinished business, di ba? They can do it without me. Nandun si Dre. Napatango naman si Hana. So ano ginawa mo dito? Mabilis ka kaya mabore kapag wala kang ginagawa? How did you know that? Kulat na tanong ni Richard. I am observant, you know. Kahit di sabihin sa akin ng diretso alam ko. I don't usually say things that I observe. Siya nga pala. I can introduce someone to Dre. Can you set a date for them? That friend of yours? Kailan ba? It's up to you. You're good in handling things. Sabihan mo na lang ako. Napasandalan lang si Richard sa headboard ng kama. Naroon pa rin si Hana at natutulog naman ulit. Hinayaan niya na lang ito. Imbes na bumalik sa sarili nitong kwarto. Unti-unti na rin siyang nakaramdam ng pagod. Bihira lang kasi talaga siyang magkaroon ng sapat na pahinga. Ilang araw ang lumipas at pansin niya ang pagbabago sa sarili. Halos araw-araw na siyang umuuwi kahit may trabaho. At wala pang katapos-tapos.
Kada pag-uwi niya may dala siyang pagkain kung sakaling hindi pa nakakakain si Hannah. Napapaisip si Richard kung umuwi ba talaga siya para magkaroon ng sapat na pahinga o umuwi lang siya para malaman kung anong ginagawa ng kanyang asawa. Ayaw niya kasing tumawag o mag-text at baka isipin nitong masyado siyang mapag-alala at binabantayan lahat ng kilos nito. Where are you going? Pinakita ni Hannah sa kanya ang suot nitong dress. Maganda ba sa akin? We're going to have a reunion. Karamihan sa mga classmates ko ng college, umuwi kaya nag-held sila ng reunion party. Sama ka? It's a reunion party. I don't like crowded places. Saka magaling ka na ba? Pinasadahan niya ng tingin ang katawan nito. Do you even know why I'm wearing a scarf kahit nakadress ako? Because your mark was still here. It's your fault. I already gave you a warning. Di ka nakikinig. Ano oras ka uuwi? Napaisip si Hannah. I think late na. I'll catch up with them. Tagal na rin simula nung huli ko sila nakita. And since you're my husband, I'm letting you know that we'll be drinking. You're a married woman. Dapat may curfew ka. Hanggang 10 p.m. lang. We still have a deal. I'll do what I want to. And you too, unless sasama ka. Agad siyang tumayo para kunin ang coat na nasa mesa niya. Wait for me in the car. I'll drive you there. Ang sabi niya ipagdadrive lang. Pero pagdating doon, di na siya bumalik pa sa kotse. Nalaman kasi ni Richard na isa yon sa mga resort na pag-aari niya. At nang makita na maraming ang tao, kabilang na ron ang iilang mga lalaki, hindi na talaga siya nagdalawang isip na manatili. Iniisip pa lang na ihahatid ng ibang lalaki si Hannah kapag nalasing. Umiinit na ang ulo niya. I didn't expect that you'd bring your husband here? Biglang sumulpot si Irene kasama si Dre na ikinagulat niya. Tapos ko na ang trabaho ko. I also have my outside life. Outside your company. Sabi ni Dre na tila ba nababasa ang nasa isip niya. Lumapit si Hannah sa kanya para bumulong. Kailan pa sila naging sobrang close? Nag-workout na ba yung blind date nila? I think so. Kibit balikat na saad ni Richard. Kahit noong nagsisimula pa lang ang party, nakaupo na sila sa sofa malapit sa pool. Seryoso lang ang tingin niya habang si Hannah ay nasa tabi lang at nakikipag-usap sa mga kakilala nito. Ganon din sila Irene at Dre sa kabilang gilid. Pareho silang tahimik ni Dre. Gayong hindi naman nila ugaling makipaghalubilo sa mga hindi kilalang tao. Nandun lang talaga siya para may magbantay sa asawa. Bukod kay Irene, wala kang ibang sinabihan na kinasal ka na pala, Hannah. Who would have thought that you'll get married, no? Ni wala ngang gustong manligaw sa iyong lalaki. Palihim na tumaas ang kilay ni Richard sa sinabi ng isang babae na kasama nila doon. Tinawanan lang ito ni Hannah. Yeah, we never really know. At saka mapili talaga ako sa lalaki. Kahit hindi ako mag-asawa basta hindi ko type, ayoko talaga. Your husband looks familiar. I think I've seen him somewhere. Are you a businessman? Tanong ng isang babae. Imbis na tumingin siya rito, nasa asawa lang ang atensyon niya. Pinaglalaroan ang buhok nito sa likod. Pasensya na, Shen. Hindi talaga siya pala salita. But yes, he's a businessman. Masyado na kayo nag-e-enjoy sa ibang bansa kaya hindi nyo na alam ang nangyayari sa Pilipinas. Wala ka pa rin pinagbago. Maganda ka pa rin talaga. Oo nga. Ang ganda mo pa rin talaga. Halos magsalubong ang kilay ni Richard. At inilipat niya ang tingin sa lalaking nagsabi nun. Take off of your eyes on my wife. Hey, huwag ka makipag-away. Tumawa yung babae kanina. Ayos lang ba sa'yong uminom si Hannah? Isang bote lang naman. I don't mind. Iuuwi ko rin siya mamaya. Hindi siya pwedeng magpagabi sa labas. She needs to rest. Aba, di ko alam na may pagka-possessive ka rin pala, Mr. Castro. Singit naman ni Dre na ngayon ay nakangisi na. Shut up, Galvez. Gusto mo bang mawalan ka ng trabaho bukas? Tumikim naman si Irene. Well, he can work for me too. Are you sure you can let go of your dear secretary, Mr. Castro? Magaling siya sa lahat, alam mo yan. Why are you going against each other? Nandito tayo para magsaya, okay? Stop that! Pigil sa kanila ni Hannah. Kung wala lang talaga ang asawa niya ngayon, baka kanina niya pa nilaklak ang isang bote ng alak. Kaso dapat drink moderately lang. At hindi lang si Irene ang kasama niya ngayon.
Mas panatag nga yata ang loob ng kaibigan niya na maglasing at nandun si Dre para alagaan siya. Si Richard, paniguradong uuwi agad sila kapag nalasing siya. Limitado lahat ng galaw at may asawa na. You can drink. Kung ano lang kaya mo. You can also join your friends. I'll watch you over here. Bulong nito sa kanya. Are you sure hindi ka magagalit? Kahit malasing ako ng sobra-sobra o sumayaw ako kasama sila? Yeah. Only if you're with the girls. Kapag ginawakan ka ng lalaki, susuntukin ko agad at uuwi tayo. Tapos. That's fine with me. Gusto ko lang makihalubilo sa kanila. Hindi naman ako gagawa ng ikakagalit mo. I know you're not good at handling emotions. Hinalikan ni Hana ang pisngi ng asawa bago tumayo papunta sa ibang kasama. At ganon din si Irene. Mukhang ayos na kayo ni Mr. Castro may progress na. Pakiramdam niya sobrang nakakapag-enjoy siya ngayong gabi. Kahit pa binabantayan ni Richard ang bawat kilos at galaw niya. Parang bumabalik tuloy ang teenage life nila. Yung wala pang stress sa adulting. Okay, truth or dare naman tayo. Lasing na ang karamihan sa atin. People are honest when they're drunk. Sabi ng kanilang class president ng college. Here we go, Hana. Bunot na bunot ka ngayon Truth or dare? Nakangiti naman siyang sumagot. Truth? I don't have anything to hide though. Lights on or lights off? Lights off para mas dama kapag ganun. Napatingin sila lahat kay Richard na ngayon ay napapahilot na lang ng sentido dahil sa sagot ng asawa. Wala namang dapat ikahiya. Matatanda na naman sila doon. I didn't know you were capable of something like that, Mr. Castro. Nakangising saad ni Dre. Huwag mo ako susubukan, Galvez. Nagiinit ang ulo ko sa'yo. Anong ulo, Mr. Castro? Dagdag naman ni Irene. Hinhit ka na naman ba? Hindi pwede masakit pa rin. I was stuck in bed for the whole week because of what you did. Reklamo ni Hana habang tinuturo pa ito sa muka. Nagkantsawa ng lahat na siyang pinagtataka niya. Sa dami ng alak na nainom, umiikot na talaga ang paningin niya. Mamahalin kasi kaya mabilis tumama. Hinawakan ni Richard ang kamay niya para ibaba. Stop. You don't know what you're saying. Get up, uwi na tayo. Lasing ka na. It's too early. Dito muna tayong dalawa. Babe, please, umuwi na tayo. I don't wanna go home yet. Nagsasaya pa kami If you want to go home, mauna ka na. I'll stay. Bumuntong hininga ang lalaki. Fine. We'll stay for 30 minutes more. Pagkatapos nun, uwi na tayo. No room for negotiation. Ang dami mo nang ginawa sa loob lang ng ilang oras. Aminado naman si Hana. Dahil energetic nga siya. Inom dito, karaoke doon. Usap dito, tawanan doon. Kahit nga nung makauwi na sila, panay pa rin ang pagsasalita ni Hana. Halata sa mukha ni Richard na pagod na ito sa pakikinig sa kanya. Pero wala namang sinabi. Ano kaya magiging reaksyon ko bukas? Kapag nalaman ko yung mga pinagsasabi ko ngayong gabi. Right. Exactly. Anong magiging reaction mo bukas kapag naalala mo yung ginawa mo? Or would you even remember? Napailing na lang ito habang tinutulungan siyang magpalit ng damit. Wag mo nga ako hawakan, only my husband can touch me. Sinamaan niya ng tingin ng asawa. Look me in the eye. Kilala mo ba kung sino ako? Oh, hi babe. Pwede bang wag ngayon? It still hurts Napanguso siya. Pinitik ni Richard ang noo niya. Sa tingin mo, pagsasamantalahan kita habang lasing ka? Umayos ka nga ng tayo, inaantok na din ako. Can you forget about the deal? Huh? Why? I think I'm starting to love the idea of marriage. Kapag nag-divorce tayo, hindi na ako mag-aasawa ulit. Tumatak sa isipan ni Richard ang katagang binitiwan ni Hana bago ito tuluyang makatulog sa balikat niya dulot ng pagod at kalasingan. Somehow, he felt the same way. Hinanap niya sa drawer ang kontrata na pinirmahan nila noon na tinitigan saglit. Wala na yung silbi magmula nang ibigay nito ang sarili sa kanya. Lumabas din siya roon para hanapin sa kwarto ni Hana ang sarili nitong kopya. Nang sa ganon wala na itong mailalaban sa kanya na divorce kung sakaling makalimutan man ang sinabi nito ngayong gabi. Buo na ang isip niya at sinindihan niya na ang parehong papel hanggang sa maging abo na. Marami ang kailangan gawin sa opisina lately. I'll be working overtime. Ilang linggo mo nang sinasabi yan, halos araw-araw ka namang may overtime.
Sagot ni Hana. I'll buy you something when I get home. Call me if you need anything. Hindi naman sa naghihirap sila para kumayod siya ng sobra. Sayang lang ang magiging kita nila sa kumpanya kapag hindi siya nagtrabaho. Mahihirapan din si Dre na pasanin lahat kung dito niya ibibigay lahat ng load. Today is your birthday, Mr. Castro. Dapat nasa bahay ka ngayon para mag-celebrate kasama ang asawa mo. Bungad nito sa kanya. Napailing si Richard. Celebrating birthdays are for kids. Mukhang di niya naman alam. It's fine. Hindi ba kasama yun sa deal niyo na walang pakialamanan? Don't tell me you guys were still holding on it. It's useless. Halata namang hulog na hulog ka na kay Hana. I already turned all the papers into ashes. Wala na siyang pangahawakan dun kung pag-uusapan pa namin ulit ang divorce. Nahinto si Richard sa pagbabasa ng dokumento nang biglang may kumalabog sa loob ng bahay nila. Naroon pa rin sa harap niya ang CCTV monitor para malaman kung anong ginagawa ng asawa niya buong araw. Ngunit kahit anong hanap niya, hindi niya man lang alam kung saan galing ang kalabog. At hindi niya rin ito mahanap sa kamera. Sumamalang bigla ang kutob niya na baka galing ito sa CR at walang CCTV sa loob. Dre, ikaw muna bahala sa trabaho ko. I need to get home. O bakit? May nangyari ba? I need to check on her. Something happened. Pagdating niya sa bahay parang walang tao. Sa CR, agad siyang dumiretso para malaman kung tama ang hinala niya. Doon nakita niya si Hana na walang malay. Yun ang unang beses na nakaramdam siya ng pag-aalala at agad itong binuhat papuntang ospital. Nandoon ang takot sa pag-iisip kung bakit nawalan ng malay ang asawa niya. Ikaw ba ang asawa? You should look after your wife. She's 4 weeks pregnant. Baka hindi lang ito ang unang beses na nakakaramdam siya ng hilo at pagduduwal. It's a normal thing for a pregnant woman. Anyway, ayos na ang baby. It's perfectly healthy. Sana, hindi na ito maulit at delikado na baka makunan siya. Mahabang salaysay ng doktor. Natigilan siya saglit at di alam ko anong sasabihin. I got it, Doc. Thank you. Richard, anong nangyari? Agad bumaling ang tingin niya kay Hana nang magising ito at inalalayang maupo sa kama. Dahan-dahan lang. Ang sabi ng doktor, huwag ka munang kumilos. You need to be careful with your actions. Huh? Bakit? Ano nangyari? Nasa banyo lang ako kanina tapos nagsusuka ako. You're pregnant. Nangyari na ang gusto mo. And just like what I've said, we're not getting a divorce once you're pregnant. The deal is over. You're not going anywhere without me. Ganun ba? But I made the deal myself. I thought we're going to stick to the plan. Hinawakan ni Richard ang mukha nito para magtama ang kanilang mga mata. From now on, I don't want you to think of that deal again. It's all in the past. Ngayon, kailangan natin mag-focus sa kalagayan mo at ng bata. Do you like kids? Sa akin din galing yan. Do you expect me to hate him? Of course not. Right. It's your child. I know you will love him. That's what matters. I can't love the child without loving his mother. Dapat alam mo yun. Anong sinasabi mo? Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala si Hana sa naging kahihinat na ng deal na siya mismo ang gumawa. Simula nang malaman ni Richard na magkakaanak na sila, lalo ito naging mas hands-on sa pag-aalaga. Parang dumadalaw na lang sa kumpanya para mag-check ng status at uuwi rin agad pagkatapos. Ayaw din naman itong iasa lahat ng trabaho kay Dre. Gayong kailangan din itong pagtuunan ng personal na buhay dahil engaged na sila ni Irene. Kaya ang nangyari, nag-hire ang asawa niya ng skilled managers na overseas para pansamantala mag-asikaso ng kumpanya habang busy siya. Are you feeling uncomfortable? Don't move. Imamasahe ko yung paa mo. Napangiti na lang si Hana. Sino ba mag-aakala na ang isang sikat na negosyante at tinaguri ang bakla noon, masunurin palang asawa? Hala, gumalaw siya, babe. Hawakan mo dali. Where? Oo nga. Nakasasipa niya, no? Di ko man lang naramdaman kasi nakafocus ako sa pagkain. Isang buwan na lang. Just 1 more month, we can finally see him. Lahat ng gamit para sa anak nila handa na nung 5 buwan pa lang ang sinapupunan niya. Paano ba naman kasi? Masyadong atat ang ama nito at gusto lahat ay maayos na kapag manganganak siya. Mula sa mga gamit, private hospital at doktor, mga vitamins, lahat planado na. We already prepared everything. Isa na lang ang hindi pa. His name. Napaisip din agad si Hana. I've been thinking for such a long time. Ano ba maganda? Shin.
How's that? Maganda, di ba? Maganda din pakinggan. Let's go with that name. Teka, gumalaw ulit siya. He likes it. Pakiramdaman mo ulit. I felt him. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan siya. Mabilis lang na lumipas ang isang buwan. Kagaya kung gaano kabilis ang una nilang pagkikita hanggang sa lumapit mismo si Hannah kay Richard para sa isang deal. Sa pagsapit ng kasal nila at sa walang tigil na bangayan, dahil hindi na rin sila gaano nagkakasundo, tapos ngayon, pinapasok na nilang dalawa ang pagiging magulang ng isang bata. Iyak nang iyak si Sheen. Ayaw niyang tumahan, kanina pa siya ganyan, what should I do? Hindi niya na alam kung anong gagawin gayong tapos naman ang dumede ang kanyang anak. Shh, give him to me. Maupo ka dyan at alam kong pagod ka na. I'll handle this. Kalmadong sagot ni Richard sa kinuha sa bisig niya ang bata. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, tumahan na si Sheen sa pag-iyak. Nakatulog ito sa bisig ng ama. Doon napayuko si Hannah na para bang konti na lang iiyak na siya. Masama ba akong ina? Ni hindi ko nga kayang patahanin siya mula sa pag-iyak. Ginawa ko naman yung mga payo ng doktor. I even watched tutorials online. Nilapitan agad siya ng asawa matapos ilagay ang natutulog nilang anak sa crib. Babe, you did nothing wrong. You're a good mom. Pinagpupuyatan mo nga ng maigi ang anak natin kaya paano mo nasasabi yan sa sarili mo? Kanina, parang ayaw niya naman sa akin eh. Tsaka kahit na. It's my responsibility. Unang beses ko to kaya dapat ibigay ko yung best sa pag-aalaga ng anak natin. I know. You're doing your best already. Halika sa kusina. Pagluluto kita. Kauuwi mo lang galing trabaho. You must be tired. Gawain ko dapat ang ipagluto ka eh. Bumuntong hininga ito. Mas mahirap ang trabaho mo dito sa bahay. Ayaw mo namang mag-leave ako. Kaya hayaan mo na akong gawin to. I want you to rest, even just for a bit. Kung may pagpapasalamat man siya, yun ay hindi siya nagkamali sa lalaking pinakasalan. Salo nito lahat ng mabibigat na responsibilidad simula ng mga anak siya. Kahit gaano kahirap at nakakapagod, gusto nilang gawin ang mga bagay ng magkasama. Richard makes everything easy for her. Walang duda, maganda ang takbo ng buhay niya kapag kasama nila ang isa't isa. In fairness, masarap ko na magluto ngayon. Marami ka rin palang kayang gawing masarap eh. Biro ni Hannah sa asawa. Napailing nito sa pagkapilya niya. Stop that. 2 linggo pa lang simula ng mga naka. Muntik pa ako mahimatay sa sakit na naranasan mo habang nanganganak ka kay Sheen. I don't think so that we should have another child. It's part of building a family. Paano lalaki ang pamilya natin kung isang anak lang meron tayo? We should have a girl next time. Okay, kapag 3 or 4 years old na si Sheen, ayoko mapagod ka sa pag-aalaga kapag sinundan natin siya agad. Your body has to rest. Napangiti si Hannah sa pagiging considerate ng asawa. Talagang iniisip nito kung ano ikabubuti niya. What if lalaki pa rin yung anak natin nakasunod kay Sheen? I want a girl. Hindi tayo titigil hanggat may anak tayong babae ah. Napapantastikuhan si Richard na tumingin sa kanya. Are you for real, babe? You're not a baby-making machine. Sasagot pa sana siya nang biglang may mag-doorbell. Inaasahan na nila kung sino yon kaya agad nila itong pinagbuksan ng pinto. Hannah, I missed you. Sa susunod magpapatayo na kami ng bahay sa tapat niyo para araw-araw tayo nagkikita. Nakangiti at maya-maya'y sumimangot si Irene na ngayon ay 4 na buwan ng buntis. Napakamot na lang sa ulo si Dre. Pasensya na. My wife insisted to pay you a visit. Gusto niya raw makita si Sheen. Pagkasabi nun, agad nilang narinig ang iyak nito. Mukhang nakilala ang boses niya kaya nagising. Natawa na lang silang 4 at nilapitan ng crib. Magiging magkasunduring yata ang anak nila at anak ng parehong kaibigan nila. Minsan, kapag gumagawa tayo ng deal, alam na natin ang consequences. It's either face it or leave it. Sa sitwasyon ni Hannah at Richard, they both face the consequences which are their feelings. Minsan talaga, kapag pumagitna ang nararamdaman sa dapat na plano lang, hindi talaga umaayon ang lahat. And they leave the deal as it is, to continue what they started. At talagang masaya sila para sa isa't isa. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Maaari niyo pong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe,
and comment. Paalam sa inyong lahat hanggang sa ulitin!